Pastor Brett, ano nga ba yung tunay na kahulugan ng pag-ibig ayon po sa Biblia? Okay. So, alam niyo po, pag-usaping love kasi, gaya ng sinabi ko kanina, iba-iba talaga ang definition or meaning nito. It depends to every individual. Mhm. Pwede siguro dahil sa mga kanya-kanyang experiences natin, culture, beliefs, or pwedeng ito din yung ating naturo o naturo sa atin at napasa sa atin. At alam niyo po ba na sa Bible, ito po ay libro patungkol sa pag-ibig. No? At yan ang ating pag-uusapan. It is written in Hosea chapter 1, verse 2 to 3. Sabi po dito, when the Lord began to speak through Hosea, the Lord said to him, "Go, marry a promiscuous woman and have children with her. For like an adulterous wife, this land is guilty of unfaithfulness to the Lord." So he married Gomer, daughter of Diblaim, and she conceived and bore him a son. So ito po yung panahon ni Hosea. It was the dark days of Judah and Israel. Masyado daw masama yung mga tao, and people did evil things in the eyes of God. Kaya isang araw, the Lord speaks through Hosea, at ang sabi, Hosea, marry a promiscuous woman and have children with her. So nakakagulat, kasi nung tinitingnan ko yung meaning ng promiscuous, sorry for the word, it's like a prostitute. Mhm. Parang call girl daw po pala ito, hooker or street walker. So yan. And the question here is, bakit kaya ang pinili ni Lord na magiging partner ni Hosea ay isang prostitute woman? Mhm. Ito po yung breakdown. Number 1, because the king and people were corrupt. Ang mga hari daw at ang mga tao becomes corrupt. Hosea 1:1. The word of the Lord that came to Hosea, son of Beeri, during the reigns of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, and during the reign of Jeroboam, son of Jehoash, king of Israel. So ito mga nabanggit ditong names, Miss Cheryl, sila po ay mga naging kings nung panahon ni Hosea, but they become wicked. Ang sabi ng Bible, itong mga ito ay liars, murderers, stealing, adultery, and they even break the law of the Lord. Wala na talaga silang boundaries noon. Kaya nga unang-una, kings and people were corrupt. Mhm. Pangalawa, even priests become unfaithful. Hosea 4:7-9. The more priests they were, the more they sinned against me. They exchanged their glorious God for something disgraceful. They feed on the sins of my people and relish their wickedness, and it will be like people like priests. I will punish both of them for their ways and repair them for their deeds. Ibig sabihin, nung panahon ni Hosea, kanina hari at mga tao, pati daw yung mga priest, mga pari ay nahawa na din. So the priest worship and serve false gods. And the more people sinned, dahil nga na-corrupt na rin pati ang mga pari, nagiging masaya yung priest. Kasi nga, nung araw kapag nagkakasala ka daw sa Old Testament, in order para ma-forgive ka ni Lord, may kailangan na offering yun. So every time a person brought a sin offering, yung priest nagkakaroon ng portion. So the more people sin, the more priest receive. Nakakalungkot kasi ang priest na tinawag ng Lord as spiritual leaders nung araw, Mhm. they have become leaders in wrongdoing. Mhm. Pangatlo po, bakit ito kaya ang meaning na o kaya promiscuous? Pangatlo, people worship gods made of wood, stones, and consulted diviners. Hosea 4:12-13. My people consult a wooden idol. Diviner's rod speaks to them. A prostitution or spirit of prostitution leads them astray. Offerings on the hills, under oak, poplar, terebinth,
where the shade is pleasant. Therefore, your daughters turn to prostitution and your daughters-in-law to adultery. So, ang mga tao daw, kaya pala, pati ang mga kanilang naging Diyos-Diyosan nung araw po ay kahoy o bato. Meron din silang staff nung araw or tungkod, hinahawakan po nila yon na parang huhulaan. Of course, hindi naman God yon at hindi rin spirit ni Lord yon. Sabi ng Bible, ang kumalat tuloy sa kanila is the spirit of prostitution. Kaya ngayon, ang kanilang mga naging anak or daughters-in-law becomes prostitute. Pang-apat po, they planned and decided without God's approval. Hosea 8:4, sabi, they set up kings without consent. They choose princes without my approval with silver and gold. They make idols for themselves to their own destruction. Ibig sabihin po dito, nag-set sila nung araw ng kanilang mga hari, princess, making idols, na wala naman talagang sinasabi ni Lord. Hindi naman talaga sinasabi ni Lord o walang approval si Lord. Panlima, they forget the Lord, the Creator of all. Nakalimutan din nila ang Diyos. Hosea 8:14, Israel has forgotten their Maker and built palaces. Judah has fortified many towns, but I will send fire on their cities that will consume their fortresses. Ibig sabihin, dahil iba na nga ang gods nila, hindi na rin ang Diyos ang kanilang sinasamba, kinalimutan na talaga nila si Lord. So pwede po pala yun, ano? Yung Creator mo ay makakalimutan mo din. Pang-anim, sabi ng Bible, people stop sinning. Hosea 13:2, now they sin more and more. Unstoppable daw po sila sa paggawa ng kasalanan. Kasi nga wala na silang rules, wala na silang gods. Nako po, unstoppable na rin ang kasilang kasalanan. And last, number 7, the love and faithfulness was gone. The love and faithfulness was gone. Hosea 4:1b, there is no faithfulness, no love, no acknowledgement of God in the land. So nawala na yung pag-ibig nila. Kaya pala, Miss Cheryl, sabi ni Lord kay Hosea, Hosea, go marry a promiscuous woman because people are like an adulterous wife and the land was guilty of unfaithfulness to the Lord. At nagkaroon daw po sila ng anak. Nakakagulat kay Gomer, ay nakakagulat kay Hosea. Sumunod ito at nagkaroon sila ng anak. Ito po ang kanilang anak. Si Jezreel, isang lalaki. Kaya lang may meaning ito. Because I will punish soon the house of Jehu for the massacre of Jezreel and I will put an end to the kingdom of Israel. Ang ibig sabihin ng Jezreel na anak nila is punishment or ang ibig sabihin end of contract na. Meaning to say, ayaw na ni Lord sa kanila. God, the maker of all, sabi ni Lord, end na ako sa inyo. Tama na, stop na ako. Pangalawa, naging anak nila is si Loruhama. A daughter, babae, which means not love. Sabi, for I will no longer show love to Israel that I should at all forgive them. And last, si Lo-ami, isa na rin lalaki po, which means not my people. Sabi, for you are not my people, and I am not your God. So dito sa tatlong naging anak nila, the names of them chose by God for the children, showing His reaction to Israel's unfaithfulness. At according po sa biblical scholars, Miss Cheryl, dahil nga promiscuous woman, si Gomer, iniiwan niya yung kanyang husband na si Hosea. Okay? At hindi daw kay Hosea yung kanyang mga naging anak. Iba-iba yung tatay. Tanong, sa mga nanonood po sa atin, kung ikaw kaya yung nasa kalagayan ni Hosea, isipin mo, sabi ni Lord, marry an adulterous woman.
tapos ikaw yung magiging tatay na hindi mo naman talaga anak, what are you going to do? So, pwedeng case to case po, pwedeng oo, pwedeng hindi. It depends on you. But, si Hosea obeyed the Lord. So, Hosea obeyed the Lord and marry a promiscuous woman and have children with her. And amazing po yun. Kasi alam ni Hosea kung ano ang background ng kanyang magiging partner kasi nga sinabi na ni Lord. Alam niya na rin. Alam din ni Hosea na hindi naman niya talaga baby yon. Pero ang ginawa ni Hosea, sunod pa rin siya. Love niya pa rin daw si Gomer. Kahit na iniwan siya, hinanap niya pa rin si Gomer. Galing ng kanyang love sa kanyang partner in life. Ganun ang pagmamahal. Nangyayari pa kaya yan ngayon? Pwede kaya mangyari pa yan ngayon? Na ito ang ibinigay sa iyo ng Panginoon at dahil hindi lamang sa pagmamahal mo dito sa magiging asawa mo, pero dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, kaya mo sinunod yon. Pastor Brent, ito, balikan natin itong araw ng mga puso. Kanina, sabi mo nga, meron kang nakitang mga girls, di ba? At binati mo ng Happy Valentine's Day, pero hindi maganda. Sabi nila, hindi happy ang Valentine's Day. Parang may mga hugot yung mga nakita mo kaninang umaga. Pero, kayo na nga, marami sa mga kabataan ngayon at na mabilis magmahal at masaktan, di ba? Ang dali nilang ma-fall. Anong maibibigay natin sa kanilang advice? Okay. Para po sa lahat ng mga nanonood na about ang mga youth or young professionals, lahat. Meron po kasing different kinds of love pala. Kasi nga, ang alam lang natin is love. Basta love, okay na yon. Biblically speaking, meron para maintindihan natin ano ba talaga ang totoong ibig sabihin ng love. Unang-una, ang love daw ay meaning nito is eros. Eros means romantic love. So, it's an expression of parang sexual passion and desire. So, it's a type of love din, Miss Cheryl. Pangalawa is filial love. Ito yung tinatawag na affectionate love. A type of love din siya, but nanggagaling ito sa mga friends or mga close friends natin or pwede nating best friends. Yan ang tawag doon is filial love. Third type of love is storge. Tinatawag nito is the familiar love. Ito yung love na nagagaling sa parents sa kanyang anak o anak galing sa parents. So yan pala ay storge. And last is the pragma. Tinatawag natin itong enduring love na kung saan ito yung love that has matured and developed over a long period of time. Nangyayari po ito sa mga married couples. And last, Miss Cheryl, ito yung sinabi mo kanina, the ludus love. Ito yung playful love na tinatawag nating infatuation love. Yung para sa mga kabataan, di ba? I think meron tayo nga ganyan noon. Ay, ang gwapo niya, ang ganda niya, ang galing-galing niya. So ito yung mga love pala na hindi pa talaga totally nag-mature. Parang laro nga. Katinawag ludus, it's a playful love. Na parang yung doon sa mga nabanggit mo na iba't ibang klase ng love, parang pagdadaanan natin lahat yun sa buhay, yung ganong klase ng love, mararamdaman natin. Yes po, mapagdadaanan talaga lahat yan. Kaya lang, sa different kinds of love na yan, of course, kapag hindi ka talaga nagbantay, pwedeng masira yung magiging life mo, or pwede din, hindi din magiging maganda yung buhay mo. So, kaya nga, madaya yung love eh. Pag hindi mo talaga siya naintindihan, pag puro feelings lang yung love na, alam mo yun, na gusto mo, doon tayo nagkakamali, Miss Cheryl. So, sa lahat ng klase ng love na ito, may heartache. No, makakaramdam ka ng heartache. Hindi lamang doon sa, even doon yung sinasabi nyong
yung klase, yung pragma, yung enduring love. May masasaktan, may mga pagkakataon na ganun yung level ng pagmamahal mo doon sa individual na yon, pero nasasaktan at nasasaktan ka. So, how do you deal with that? How do you face heartaches para maiwasan hindi nga mangyari yung sinasabi mo, Pastor Brent, na pwedeng makasira pwedeng masira ang buhay mo eh. Okay. Dito na ngayon papasok yung agape love. Ito yung love na galing kay Lord. Hindi ito eros, philia, storge, pragma, or ludus. Ito yung special love na tinatawag ni Lord na selfless, unconditional love. Ito yung pag-ibig na nagliligtas. Sabi, pag-ibig na pure, di nagmamalaki at walang kapalit. Gaya ng nangyari kanina na sa kwento ko po kanina about the life of Hosea and Gomer. Sa totoo lang, ang hirap nung kanyang status. Di ba? Kaya lang, nagpapakita yon, si Gomer pala is like us. No? We are like promiscuous. Kung saan-saan tayo pumupunta, hinahanap natin yung love, kung saan-saan, kung kani-kanino. That's why, nagkakaroon tayo ng failure. Dito na ngayon pumasok si Hosea. Si Hosea, it's like Jesus Christ. Si Hosea ay kahit na masakit ang kanyang experience, yet he obeyed. Niligtas niya yung kanyang asawa, niligtas niya ang kanyang mga anak, niligtas niya ang kanyang pamilya. It's like our Lord Jesus. Masakit ito. No, hindi naman tayo kamag-anak ng ating Panginoon. Pero niligtas niya tayo. Mahirap 'yon. So babalikan ko po yung tanong mo, paano mo na-i-endure ito? Siguro because of the love of the Lord. Kasi nga kahit sa family masasaktan ka eh. Miss Cheryl, tama? Sa friends, kahit nga sometimes mga ka-churchmates. Kasi ganun talaga yung love. Ang pinaka-perfect love lang na magsusustain sa atin na kapag ayan natanggap mo, yan yung magsusustain lang lagi sa'yo. No? Hindi kasi kayang higitan ng love ng family, ng bagay dito sa mundo, ng friendship, or kahit anong type of love, no? Kahit na married ka, married na po ako ngayon. So, there is something wrong pa rin eh. Kulang pa rin yung love na nanggagaling sa ating mga mahal sa buhay. At nagiging kompleto lang tayo, na i-endure lang natin lahat ng love na yan. Isa lang, sa pamamagitan ng love sa atin ng Panginoon. Share. Pag nakikita mo ang Panginoon, mga kapatid, di ba nakikita natin siya na nasa krus. Yun ang tunay na pagmamahal. Yun yung sinasabi mo, Pastor Brett, na selfless love. Actually, hindi naman kailangang ibigay ng Panginoon ang kanyang anak na si Jesus eh, di ba? Hindi naman, bakit kung hindi siya ang Panginoon, hindi, parang, di ba, kung tayo, bakit ko ibibigay yung anak ko dyan? Pag magsasuffer pa just to save them from their sins, kasalanan naman nila yan. Di ba? Pero ganun ang pagmamahal po sa atin. At yun ay tinanggap ni Jesus Christ, no? Para ma-save niya tayo. Yun ang tunay na pagmamahal. Mahirap pantayan at hindi natin mapapantayan at all. But siguro at least man lang ay masuklian natin sa abot ng ating makakaya na maipakita sa Panginoon yung tunay na pagmamahal natin sa Kanya at yung pagmamahal natin sa kapwa. Di ba, Pastor Brent? Pero dito pumapasok pa rin. Talagang meron, ikaw sabi mo nga, nakukumpleto yung pagmamahal niyong mag-asawa dahil nandyan ang Panginoon. Hindi kompleto yung pagmamahalan nyo as a couple, as mag-partners o as mag-asawa kung wala po ang Panginoon. Pero talaga bang lahat ay merong the one? Or it's not really for everybody?
hindi mo kailangang maramdaman na kulang ka or malungkot ang buhay mo because wala kang partner sa buhay. Dahil may forever partner tayo, nandiyan ang Panginoon. Yes, it depends on our calling po, Miss Cheryl. Mm-mm. Makikita natin na may mga tao talaga na called sila ni Lord to become a single. May mga tao din na called by the Lord to marry. So, it depends, no, sa kanya-kanyang storya natin. But let us always remember na hindi sila pa rin ang magbibigay complete sa'yo. No, hindi love ng magulang, hindi love ng kaibigan, at hindi love ng parents natin or ang asawa that made us complete. Yun lang po ay nanggagaling kay Lord. That's it, Miss Cheryl. Mga kapatid, break po tayo ng kaunti sa ating pagbabalik. Babasahin na po namin ni Pastor Brent yung mga gusto nyo pong, yung inyong mga shinare sa ating live stream. Or kung meron po kayong pinagdadaanan ngayon tungkol po sa love, may pwede po namin i-accommodate ang inyong tawag. At baka po mapayuhan tayo ni Pastor Brent, diba? Ng maganda para makapag-move on. Alam mo kanina, Pastor Brent, na may nakasalubong ako dito sa hallway. Sabi niya, pa video greeting nga po. Sabi ganon, Pastor Brent. Sabi ko, okay, ano ba yan? Birthday ba yan? Ano ba? Graduation ba yan? Anniversary? Sabi sa akin, pakigreet po yung kapatid ko ng happy move on. Kakaibang happy move on. So, ayan, mamaya po sa ating pagbabalik, baka paano po kami makakatulong ni Pastor Brent o si Pastor Brent through sa salita po ng Panginoon, kung paano nga ba tayo dapat mag-move on from a heartache. Dahil meron tayong pagdadaanan na sakit diba? Masasaktan tayo, pero dapat hindi po tayo humihinto doon. Hindi tayo nagpapatalo sa heartache. Pastor Brent, ayan po, anong maia-advise nyo po lalo na ngayon sa mga nagmamahal, nasaktan, para mas maging matibay at hindi maging dahilan ang pagkabigo or heartache po sa takbo ng buhay, sa direksyon ng buhay ng isang individual? Okay, I advise, of course, manggagaling pa rin sa salita ng Panginoon, no? Kasi kung advice ko lang, it will fall, it will fail. Ang ganda ng pangako niya sa Romans chapter 8, 38 to 39. Sabi doon, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus." Lagi po nating tatandaan na makaka-experience talaga tayo ng failure dito sa mundo lalo-lalo na sa love, sa mga relationship. Nandiyan na daw talaga dito yan. But merong isang perfect love na regalo sa atin ng Diyos. Nang sabi, kahit kamatayan daw, kahit angels o demons or the present or the future o kahit anong powers, even the height or the depth or anything in all creation, hindi daw tayo aalisin doon sa pagmamahal ng Diyos galing sa kanyang anak na si Jesus. Kaya I advise, wag tayong maghanap masyado ng love sa tao. Okay. Lalo-lalo na sa mga kabataan po natin, no? Ingat tayo sa mga napapanood natin, lalo na sa panahon natin ngayon, masyadong malakas ang social media. So ingat po tayo, bantayan natin ang ating mga mata, ating mga naririnig, especially ang ating mga puso, para hindi tayo nadideceive. And also connect din sa mga tamang tao para at least nag-guide tayo, para madala talaga tayo ano yung mga process, no,
patungkol sa mga relationship. Mhm. Marami yan po, Cheryl, sa mga panahon natin ngayon, maraming churches na ganyan, na Mhm. open, no, mag-alaga po. Mhm. Yes. Kapag tayo ay really guided at nasa center nga ng ating relasyon ng Panginoon, meron at merong minsan nadadapa, nagkakamali pa rin, pero mas matibay. Hindi kayo basta-basta mabubuwag sa mga hamon sa inyong relasyon. At temptation din, di ba? Pastor Brent. Yes, opo, maraming temptation. Sobra. Oo. Kaya, ayun po. Dito na tayo, bago tayo matapos, Pastor Brent, basahin ko lamang yung mga message po ng ating mga netizens. Si Sufi, pag-ibig na di naglalaho at tunay ay ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Walang kondisyon at kahit na hindi natin man ito maibalik sa Kanya. Si Studio, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay walang hinihintay na kapalit. Love is patient, love is kind. 1 Corinthians 13 verse 1. Si Emiliona, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, mapagbigay at walang hinihintay na kapalit, katulad ng pag-ibig ng Panginoon sa kanyang mga anak. Happy Valentine's Day! Si Marjorie Marge, ayan, ang pag-ibig po para sa akin sa ngayon ay hindi po mahalaga ang mga bulaklak o mga tsokolate. Ang mahalaga po ay unawaan at tiwala sa bawat isa. Si Anthony Papelieras, kung ikaw ang tipong marunong magparaya sa taong minamahal dahil iba yung gusto nito, congratulations, tunay kang nagmamahal. Ouch. Ayan. Kapag ikaw ay mapagkumbaba kahit pa ikaw ay inaapi, congratulations. Napakabuti mong tao at sinusuklian mo ng pagmamahal ang mga taong nananakit sa iyo. Amen. Nako, ganyan ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Si Soli del Rosario, ang Panginoon ang kahulugan ng pag-ibig. Book of John, chapter 4, verse 19, tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Si Beth Carcusia, ang tunay na pag-ibig para sa akin, yung may respect sa isa't isa. Nagmamahalan kayo, hindi lang sa kabiyak ng iyong buhay, kundi pati ng buong pamilya mo. Pagmamahal na walang kapantay para sa iyong mga anak at pagmamahal kay Lord ng buong puso. Give love, share love everyone, hindi lang ngayong araw ng mga puso. Si Isadora Monteverde, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay mapangunawa, mapagkumbaba at mapagpatawad at wala kang hinihintay na kapalit. Si Delia Cabrera, happiest Valentine's Day. Ang tunay na pag-ibig, maliban siyempre sa pagmamahal ng Panginoon, love is the love that never expect anything from the one you love. You can do anything for your love. You love unconditionally, tirelessly, and no reason. That's what I can share po kung ano ang pagmamahal sa akin. Si Joy Galasio, ito po ang sagot ko. So, ano ang tunay na meaning ng pag-ibig? Unconditional love. Katulad ng pagmamahal ng Panginoon. Si Demetrio Estrada, ang tunay na kahulugan ng pag-ibig ay mamahalin mo ang isang tao maging sino man siya, anuman ang kanyang madilim na karanasan, mamahalin mo pa rin siya. Walang kondisyon ang tunay na pag-ibig tulad ng pag-ibig ng Panginoon. John chapter 3 verse 16. Ito, alam mo, Pastor Brent, ayon po sa isang Love Life survey, ang sinasabi sa ginawang survey po ng social weather stations noong Disyembre, 46% ang sumagot na very happy naman sa kanilang love life. 46%. Pero itong 46% na ito pala, ito na ang pinakamababa sa loob ng nakalipas na 20 years. Na sumagot ng very happy sila sa love life, 46%. 36% ang sumagot na ang kanilang love life ay could be happier. Pwede pang mas maging masaya. Ayon. 18% ang nagsabing wala silang love life. Ayan. Sa 61% na kasal na lalaki at 54% na kasal na babae ang nagsasabing very happy sila sa kanilang love life. Challenging numbers too. Also,
More Yes. than 50% but still medyo mababa po. Siguro, Pastor Brent, wala namang perpektong relasyon, ano po mga kapatid. Yes. Talagang Opo. ang sinasabi nga nila, ang buhay ng may karelasyon, araw-araw yan na talagang pinagsusumikapan na mas maging matibay everyday. Um, Yes po. siguro po, ano po yung maiiwan nating salita sa kanila na para ma-involve, i-involve nila ang Panginoon sa kanilang relasyon para mas maging matibay ang kanilang foundation. Okay, thank you, Miss Cheryl. Totoo po, no, yung sinabi mo na wala talagang perfect relationship. Nakakatuwa nga, no, dahil naalala ko, una, pag naniligaw pa lang kami, mga lalaki, di ba, mga sweet-sweet pa lang muna, aalalayan mo, di ba? Pero pag ganun pala, no, pag nag-aasawa ka na, bakit ang tagal-tagal mo naman kumilos? So, nag-iiba na siya, no? Nag-iiba na siya. Tapos, una, pa-date-date pa kayo sa coffee shops. Pero pag nasa season na pala kayo ng marriage, ay nako, pakape-kape ka pa, ba't ka pa magkakape? Dito na lang tayo, mag 3-in-1 ka na lang dyan. So, I advise Miss Cheryl na yung word na forming or word na formation, no? Kasi yun na nga, pag hindi kasi form talaga ang isang tao, pwedeng masira ang relationship, no? Lalo-lalo na kapag hindi ka form kay Lord, pwedeng na-form ka lang financially, na-form ka lang physically, na-form lang tayo in age, but hindi na tayo talaga na-form spiritually. At nakikita natin yan, bakit may mga tao na naghihiwalay. Kasi nga, hinahanap po talaga nila yung love sa iba't ibang tao, sa iba't ibang lugar, sa mga iba't ibang bagay. Na akala nila yon yung magpupuno, which is wrong. Kaya nga, ang talagang love lang, kapag ikaw ay na-form ka na kay Lord, no? Binabad mo talaga yung sarili mo sa Word of God. Maganda nga, hindi lang basahin, ano po, kung inaral mo talaga itong mabuti. Magugulat ka, doon ka na ngayon natututo magmahal. Even the unlovable people, kahit yung mga nangaaway sa'yo, kahit yung mga enemies mo, na nang iwan sa'yo, magugulat ka, love mo pa rin sila lahat. Amen. Yun po, Miss Cheryl. Maraming salamat for joining us this afternoon, Pastor Brett. And happy V-Day sa'yo. Happy Valentine's Day. Thank you, Miss Cheryl, and happy Valentine's din po sa iyo at sa lahat ng mga nanonood. Ayan po si Pastor Brent Tejano ng Life Giver Church.